po muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Pagpapalain po kayo ng Diyos. Kung dati na kayong pinagpapalaan ng Diyos, patuloy po kayong magpapalain ng Diyos at iingatan hanggang sa buong pamilya po ninyo. At sasamahan po kayo ng Diyos kahit saan po kayo paparoon. Shout out po kay GM Francisco. Shout out din po kay Kuyang. Ang pangalan ni Kuyang ay Mambo Robles. Rosalinda Tan. Shout out po sa inyong lahat. Tukiro Clan, Tukiro Family, mga pinsan ko dyan sa Cebu. Shout out po sa inyong lahat. Sa umaga po ito, mayroon po akong ikikwento po sa inyo na may mga nag-usap-usap, nagdebate, nagpo-post din yung iba na napanood ko po na bakit daw naniniwala naman yung mga tao sa kanya. Sabi niya ganun. Ang turo niya, ang doktrina niya, si Jesus at ang Diyos Ama, iisa daw. Mali daw yung turo na yon. Si Jesus at ang Diyos Ama, magkaiba. Pero bakit ang turo niya, si Jesus at ang Ama, iisa. Tapos, sa lugar nila, maraming naniniwala. Milyon, bilyon yata yung member niya. Sabi ko, tika, kailangan ang sasabihin mo, kung anong narinig ninyong may nangangaral, kung mabanggit ng verse, basahin yung verse na binabanggit at manghikayat ka na magbasa ng Bible para po hindi maligaw sa mga turo. Kasi maraming mga bulaang propeta yon sa panahon ngayon, bulaang pastor. Sinabi rin naman ni Jesus yon. At ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Ang Diyos ay pag-ibig hanggang sa panahon natin ngayon, patuloy na nagpadala ang Diyos ng tao na pinagkalooban niya ng karunungan ng kanyang salita para ipangaral sa mga tao ang salita niya, ang salita ng Diyos. Kaya kapag mayroong nangangaral ng salita ng Diyos, suriin natin, magbasa din tayo ng Bible, kung anong verse na binabanggit niya, suriin natin, basahin din natin. Tapos pag tugmain natin, tayo mismo ang magbulay-bulay. At manalangin tayo na pagkalooban ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ihiling po natin yan dahil gaya ng nabanggit na inyong lingkod na ang tao, narinig ko sa mga sabi-sabi na mahirap mabuhay, madaling mamatay. Totoo naman binabanggit mo na maligo ka ng maaga, may pasok ka sa work, madali ka, punta ka sa bukid, diba? Ganun mabuhay, maraming bayaran, mamatay ka, aksidente, bangungutin, madali. Kaya habang hindi pa naganap sa atin, kasi pag namatay po tayo, hindi na talaga pwedeng kahit sinong manalangin, pastor, pare, buong mundo manalangin, yun po, tapos na, final, pag namatay. Wala nang remedyo po yun. Kaya habang nabubuhay po tayo, kailangan matagpuan po tayo mananampalataya. At ang turo natin Panginoong Hesus, ang ipamumuhay natin araw-araw. Pakinggan po ninyo, may babasahin na yung lingkod sa umaga ito. At ipapaliwanag din inyong lingkod. Sa Galatia 3:26 hanggang 28. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Pakinggan po natin. Dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala ng pagkakaiba ang Hudyo at ang Grigo, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kita mo ba? Pagka tayo'y sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay iisa. Pwede pala yun. Ang dami milyon, pero pwedeng sabihin na tayo ay iisa. Hindi po tayo maliligaw. Kasi nga, mangyayari pala yun na dahil tayo'y sumunod sa turo ng ating Panginoong Hesus,
at pare-pareho tayong pinamumuhay natin, ang turo ng ating Panginoong Hesus araw-araw, pinamumuhay natin, tayong lahat ay iisa. Hindi tayo maliligaw. Naligaw po sila eh. Nung sinabi ni Jesus ay, ako at ang Ama ay iisa. Kung mo ba sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, ang ibig sabihin, si Jesus at ang Ama ay iisa, parehong Diyos. Okay? Ang dalawa po pala ay pwedeng maging isa. Ang tatlo ay pwedeng maging isa. Ang 4 o 5 o 10 pwedeng maging isa. Gaya po nung nabasa ng lingkod. Kahit marami, milyon ang bilang, pwedeng maging iisa kay Kristo. Yun po ang kahulugan noon na ang Diyos at ang Ama, si Jesus at ang Diyos Ama, si Jesus na ating Panginoon at ang Diyos Ama ay iisa. Hindi po isa. Magkaiba yun, Diyos Ama at Diyos Anak. Sinabi natin Panginoon Jesus na ako at ang Ama ay isa. Hindi po nangangahulugan na ako rin ang Ama, ako rin ang Anak. Hindi po ganoon. Iisa sila, parehong Diyos. Kasi po, pakinggan niyo mabuti. Noong nabautismuhan ng ating Panginoong Jesus ni Juan Bautista, ni Juan na tagapagbautismo, mabasa po natin sa Mateo 3:16. Nang mabautismuhan si Jesus, agad siyang umahon sa tubig at nabuksan ang langit. Okay? Nakita niya ang isang kalapate na bumaba mula sa langit at dumapo sa kanya. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Okay, yan ang pagkasabi. Espiritu ng Diyos na parang kalapate na dumapo sa kanya. Okay? Yun yung banal na Espiritu. Galing sa langit, dumapo sa kanya. Nasaan si Jesus? Nasa lupa. Nabautismuhan ni Juan. Umahon sa tubig. At pagkatapos na nabuksan ang langit, tinig na nagmula sa langit at nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, magkaiba. Si Jesus na nasa lupa, banal na espiritu na bumaba mula sa langit, nakita niya na parang isang kalapati na dumapo sa kanya at tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Magkaiba po. Magkaiba ang banal na espiritu, magkaiba ang Diyos Anak, si Jesus yun. At magkaiba rin po ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Huwag po tayo maguguluhan. May Bible naman kasi nakikinig naman, masyado kayo nakikinig sa mga turo. Pagtugmain na lang yung mga turo nila at yung sa Bible. Kasi ang Bible po, yun ang salita ng Diyos. Pinasulat ng Diyos ng mga tao, sa tao na pinagkatiwalaan niya. Tao ang sumulat. Tao rin babasa. Anong gusto niya? Manok ang susulat. Kasi sabi kasi ng Pilosopo na nakausap ko, Bible, tao yung sumulat eh. Tao rin kasi mabasa eh. Anong gusto mong sumulat? Manok. Maintindihan mo kaya? Yung sulat doktora, nagreklamo ka. Hindi mo maintindihan, ginaganon-ganon lang. Yung po yung sulat manok. Yung tao rin ang susulat po kasi. Tao rin ang pinapasulat ng Diyos sa tao. Yung tao rin ang magbabasa. Sa panahon po natin ngayon, para maunawaan natin, para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang kahulugan noon na ang Diyos, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Pareho silang Diyos. Ang Diyos Ama, sinurkat na niya yung paraan ng pagliligtas. Yung sino sumasampalataya sa kanyang anak na ating Panginoon Jesus ay hindi mapahamak. Hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun namang banal na espiritu na padala ng Diyos, yun ang didikta sa atin, manguna sa atin para maunawaan natin ang kanyang salita. Kasi nga, kung tayo lang po, hindi natin maunawaan. Kung sarili natin, sarap magbisyo. Di ba? Sarap magbisyo. Yung iba nga yan kahit babae may asawa, kinikilig ko pag nakita ang gwapo eh. Ganun din yung lalaki pag nakita ang sexy at maganda. Talagang nag-iiba yung galawan eh. Kaya, sarili natin yon. Pero kung sarili natin, hindi po natin kaya na umunawa ng salita ng Diyos. Kaya, yun po ang trabaho ng banal na espiritu. Manguna po sa atin upang tayo po makasunod sa turo ng ating Panginoong Hesus. At ang Diyos Ama naman, magpapadala ng banal na espiritu para manguna sa atin
At ang Panginoong Hesus naman, siya po ang magligtas sa ating mga kasalanan. Siya ang mamagitan. Ang kanyang dugo, yun po maglinis sa ating karumihan, maglinis sa ating kasalanan. Muli po inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayo lahat? Ingatan po kayo ng Diyos.